beloved, Boss Mike, Cervera. Hindi na ho kailangan na usap-usapin pa eh. Marami pang kwento eh. Wala na, maliwanag na. Sabi ko sa inyo, si Sara Duterte ang mastermind sa sindikato diyan po sa OBP. Siya mismo ang leader ng sindikato sa pagnanakaw ng mga pera ng taong bayan, mga kababayan. Kaya nga, napikon na rin yung iba eh. Na ang ilang senator judges saan nila'y templated na sagot ng testigong si Gina Acosta kaugnay ng Mukhang inano ito eh, mga kababayan. Mukhang talagang pinractice ng leader ng sindikato. Sabi ng leader ng sindikato, practice nyo yan ha. Nakakadismaya yan nung nakaraang hearing kung ano-ano sinasabi. Kaya ngayon, ikaw, PUA, yung aking mga abogado, wala kayong kwenta. Chris Ulo, ano mo yan? Practice mo. Mahal-mahal ng bayad ko sa'yo. Ganun, mga kababayan? Diba, Leti Alyabo? confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Naiyak naman si Acosta nang maging personal na ang itinanong sa kanya. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. Nagdrama pa. Gitnaan ng pagtatanong ng Senator Judges sa testigong si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte, naiyak si Acosta. Panay din ang kanyang sorry sa loob ng impeachment court. Bago ang eksenang yan, Malamang pinagbabantaan na rin siguro ang pamilya nito si Acosta, no? Tingin nyo? Malamang yan. Pinagbabantaan na yung buong pamilya niyan. Ito naman si Amy, kabobohan nitong mahabang baba. Kahit anong patabas ng baba niya, mga kababayan, baba pa rin ang lumalabas. Senator Judge Amy Marcos ang nagtatanong. May pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, Kita nyo? Obvious na obvious, mga kababayan, di ba? Hindi na maitago yung pagiging bias ni Baba. Obvious na Hindi na ho maitatago yan, yung pagiging bias niya. At nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Sa huling tanong ni Senator Judge Diyos ko naman, common sense naman. Alam nyo, sa totoo lang, pambobo itong mga tanong ni Amy. Kayo. Sige nga, mga kababayan, ano iisipin nyo rito? Ipapakita ba ni Sara na kinukuha niya yung pera? Sige nga ho. Bilang leader ng sindikato, ipapakita nyo ba, lalo na kapag pera ng gobyerno yung sinisindikato nila, pera ng taong bayan yung sinisindikato nila, ipapakita nyo ba na hinahawakan nyo yung pera, kinukuha nyo yung pera? Aba mga kababayan, iuutos nyo sa iba yan. Diyos ko, mga kababayan, diba? Danny Ancheta, iuutos nyo sa iba yan. To si Amy, bobo rin ay dito na naging emosyonal ang testigo. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Sabay ipapasok yung irrelevant question. Ano naman ang kinalaman nung, sabi ko nga kagabi, impeachment trial yan, ano naman ang kinalaman nung asawa niya? Kamustahin mo, sabi ko nga, yung mga pinatay ni Digong. Di ba? Yung mga pinagpapatay ni Digong. Yun, yung mga pamilya nun, ang kamustahin mo. Tama, Tony Hart? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Kaya pinainom muna ng tubig si Acosta bago ipagpatuloy ang susunod na pagtatanong. Bago ang
eksenang yan, tila napikon naman ang ilang senator judges sa mga anilay paulit-ulit na sagot ni Acosta. Ayan na. Gaya na lang ni Senator Judge Tito Soto na tinatanong kung paano naisagawa ng Office of the Vice President ang 132 activities nationwide gamit ang confidential funds in 11 days. Kaya nga, Hindi ko yan masabi lang. Si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office diba mga kababayan, paulit-ulit, laging ang sagot niya si Colonel La Chica po ang makakasagot niyan, Your Honor. Hindi ko po alam yan, Your Honor. Si Colonel La Chica uli. Putang ina nyo, palabasin nyo na si La Chica. Ewan ko sa inyo, ano bang meron dyan kay La Chica? Parang lahat sa inyo takot eh. Hindi, wala man lang nagbanggit. Oh, eto mga kababayan, Charo Ilagan, Elizabeth Balbin. Isipin nyo, Lord Glenn, meron ba lang ba nag-suggest na lagi na lang sila chika ang tinuturo. Bakit hindi natin papuntahin dito? Wala man lang naging ganun eh. Tuloy. of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Kita nyo? Si Senator George Ping Lacson naman, dismayado rin kung paano sumagot si Acosta sa usapin ng mga resibo. Sa oras ko, sige, maraming salamat. Wala akong makuha sa Diba? Habang si Senator Judge Raffy Tulfo, pinapili si Acosta. Siya raw ba ay smart, average o stupid? Sagot ni Acosta, average lang siya. Kaya ipinunto ni Senator Raffy, nag-react ba siya sa mga pangalan ng resibo sa Confi funds? So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka Correct. muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Ayan na. Senator Rafi, patawag mo na yan sila chika. Diba? Bakit hindi nyo kasi ipatawag yung putang inang yan? Kung yan naman ang makakasagot sa lahat ng tanong ninyo, patawag nyo na sila chika. Sa lahat ng tanong ninyo, sila chika lang ang makakasagot. Diba? Yung iba-ibang mga pangalan, pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, in nature po yon. Welta pa ni Senator Raffy, You're stupid in the name of blind loyalty. Kita nyo? Ano da? Nako. Stupido ka daw dahil sa pagiging loyal mo kay Sara Duterte. Ganon ang ibig sabihin. Ano po yon? Bobo. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Ay, nako. At saka hindi nyo ba napansin si Gina Acosta? Nagiging parang pabebe. nang si Presiding Officer Cheese Escudero naman ang nagtanong, nagpaikot-ikot ang sagutan. Pero sa huling inamin ni Acosta na si Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica ang nag-disburse ng pera at hindi siya. Yan ay kahit pa nakasaad sa Joint Circular ng Commission on Audit na bawal i-transfer ang Confi funds mula sa isang accountable official sa ibang opisyal. Kaya nga, eto na ikulong ninyo. Parang ang gustong palabasin ngayon ng membro ng sindikato ni Sara Duterte, isakripisyo na natin si Betty Labelat o si Gina Acosta. Siya na lang ang umako ng lahat. Bahala na siya sa buhay niya. Kapag naging presidente na tayo, o ako, sabi ni Sara siguro, itong mastermind, o pag naging presidente na ako, Gina Acosta, palalabasin kita at gagawin kitang, dahil magaling ka, dahil tapat ka sa akin, gagawin kitang DPWH Secretary. Para lahat ng pera dyan, yung mga pang-flood control, sa atin lahat yan.
Di ba, mga kababayan? O, tuloy. Implementation na kanina nyo pa po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement nun siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Sa kauna- Kita nyo? Eto na! Eto na si Idol, oh. Eto na, Idol! Unahang interjection, kinumpronta naman ni Senator Lito Lapid si Acosta. Kaugnayan sa kaapelyido niyang si John A. Lapid na tumanggap umano ng Confi funds. Ah. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Kita nyo, la chika na la chika, lahat tinuturo si la chika? Ay, nako! Bakit kaya ayaw nilang ipatawag? Okay nang inang yan, baka mamaya may something talaga dyan, ano? Oh, bakit ayaw nyong ipatawag sila chika? Ipatawag nyo na. Manong Bongbong, oh, ayaw nila ipatawag sila chika. Ano kaya meron dyan? Itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya. Ganyan din ang tanong ni Senator Risa Hontiveros na may kaapelyidong Clarice Hontiveros. Oh. Isa pang napansin niya, coincidence lang daw ba na natanggap nito ang bayad sa parehong Grabe, no? petsa ng kaarawan ng senadora? Grabe. Sagot ni Acosta, sinabi raw ni La Chica na confidential in nature ang impormasyong ito. Kaya heto ang mabigat na tanong ng senadora. Okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan? Ayan na! Magandang tanong yan, mga kababayan, kay Risa Hontiveros. Risa Hontiveros, ano? Magandang tanong yan. Okay lang ba sa inyo na kayo lang ang maparusahan dito? Desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. Okay, tanyo yung sagot? Mukhang handang-handa na eh. Oo, yung mga sagot ni Acosta, mukhang handang-handa na siya na ako na lang ang maparusahan. Mailigtas lang ang kanilang leader sa sindikato na si Sara Duterte. Tama, mga kababayan? Handa na to. Oo, handa na si Gina Acosta. Handang-handa na ito. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Oo. Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. Nagbabalita mula Kita nyo? Ang sagot mga kababayan alam ko po na alam niya ang ginagawa niya si leader ng sindikato. Grabe no mga kababayan. Mapunta naman tayo dito, dumako naman tayo dito mga kababayan. Saan? Nako! Jinggoy Estrada lalabas na! Pasok! Sandigan Bayan 5th Division. Ay, nako, ayan na mga kababayan ha. Pinayagang makalabas. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada na makalabas. Paano kaya ito? Mukhang lalabas daw someday, Lord Glenn, okay lang makulong yan, basta tuloy ang pasweldo at benefits. Para sa pamilya, may pangako ang leader na sindikato na si Sara. Mga kababayan, ito naman sa akin, bago natin puntahan itong sino to? Si Jinggoy Estrada na mukhang lalabas na. Mga kababayan, isipin nyo ito, Posible na pangakuan si Gina Acosta. Magkano ang gusto mong allowance ng iyong buong pamilya? Di ba? Magkano? Kalahating milyon buwan-buwan? 1,000,000 buwan-buwan? Mga kababayan, kayang-kaya yun Tama, mga kababayan? 1,000,000 buwan-buwan, mga kababayan. 12 million lang yon kada taon. Tama? 12 million. Sa loob
ng isang taon, 12 million ang isusustento sa pamilya ni Gina Acosta. Sa loob ng 10 taon, 120 million. Aba, mga kababayan, sa isang confidential fund lang, yung 125,000. Mayroon pang natirang 5 million. Nakuha ninyo? Barya lang yun! Barya. Baryang-barya lang yung 120 million kung 10 taon na makukulong si Gina Acosta hanggat hindi hindi nagiging presidente si Sara. Oh, di ba? Grabe yun. Baka ganun ang pangako. O baka naman sige, payag na ako, isang bultuhan na lang bigay ninyo. Ibigay nyo na yung 120 million muna para sa pamilya ko. Isasakripisyo ko na ang buhay ko. Total naman, matanda na ako. Di ba, mga kababayan? Oh. Plus DPWH Secretary kung mananalo si Sara. Oh, kita nyo mga kababayan ko? Baryang-barya yun eh. Bilyon, trilyon ang ninanakaw sa gobyerno. Sabi nga ni Sara, ang ninanakaw daw sa gobyerno ay bilyon. Alam na alam niya. Oh. Diba? Oh, tuloy. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada na makalabas ng New Quezon City Jail sa Miyerkules. Sa Miyerkules daw. Lalabas daw po ito si Jinggoy Estrada. Ano ba yan? Bakit? Nako, mga kababayan, mukha nga nainggit ito kay Bong Revilla. Sabi niya siguro tropa! Tropa! Ano na? Ba't ikaw nakalaya na? Ako, nandito pa rin. Hindi pa rin makapagpiyansa. Ano ba katotohanan dito? Pasok! Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada na makalabas ng New Quezon City Jail sa Miyerkules para makapagpa-x-ray sa tuhod. Magpapa-x-ray lang pala sa tuhod. Hindi naman siguro tatakas ito. Sumuko nga no? Nako, hindi. ID Pantino, paano tatakas ito? May problema ng araw sa tuhod. O operan daw yung tuhod. Siguro meron ng meron ng ano tawag diyan? Rayuma, gout, mga Di ba siguro nami-miss niya na yung buhay sa labas. Kaya para-paraan, alam niyo ang problema dito. Alam niyo kung ano ang problema dito? Ang problema rito, mga kababayan, yung ginagamit nilang pera na binabayad sa mga abogado at mga gastusin nila, pera ng taong bayan. Ito yung pera na kinulimbat nila sa mga tao. Ewan ko ba bakit hindi sila tumihinto, di ba? Mga kababayan ko, kita nyo, ang dami na nilang pera. Biruin nyo, sa dami na nilang pera, patatakbuhin pa yung asawa, patatakbuhin pa yung anak. Mga kababayan, hanggang sa apo sa tuhod, tumatakbo Wala talaga silang wala silang kasiyahan sa kayamanan, wala silang kasiyahan sa pera. Tayo mga kababayan, alam nyo na, di ba? Sapat-sapat, okay na Alas 11 ng umaga pupunta sa isang pribadong ospital sa San Juan si Estrada. Alinsunod sa inilabas na resolusyon ng korte, sasamahan siya ng mga security escort. Pwede ring sumama ang kanyang immediate family, legal counsel at attending medical personnel. Kita nyo mga kababayan? Diba? Edeline na Palaming. Taga Pangasinan ito. Ay! Edeline Palaming. Shout out. Inerkad Pangasinan. Raramay Ken, Raramay Kaarumid Pangasinan, Masantos siya kabwasan si kayon, amen. Taga saan yan? Taga saan sa Pangasinan? Pakisagot!
Sabi pa ng korte, si Estrada ang dapat gumastos sa kanyang hospital bill at iba syempre. pang bayarin. Alangan naman, marami na ngang ninakaw eh. Iisang pang gobyerno mga kababayan. Tama? Oh. Ha? Oh. Inirangan by... Ay! Oh, sabi rito, inirangan Bayambang Pangasinan. Agay! Oh, kabayan! Dali. Hello, boss? Boss, apa? Opo, boss. Opo, opo. Yung stale dated, Yung alin? may kumukuha. Yung alin? Yung stale dated ng cheque, sir, yung tinawag sa'yo. Yung ano, yung pumutok? Talbog? Sir, hindi siya stale dated. Mali yung Siya date ng cheque? Yeah, papa 500,000. Oo, sino to, si Milet? Ano pong date niya, ma'am? Kay Mr. Elijah daw po pangalan niya. Okay lang yan, bigay mo dyan. Ano ba magkano yung amount niyan? 500,000, sir. Sige. Ano na lang, ibigay mo na sa kanya para mapapalitan. Doon bigyan siya sa na. nagbayad. Doon sa nagbayad yan, may problema. Okay po, salamat. Di ba? Ano? Nalasi, araramay taga Pangasinan, ibagam jad kakaarom, araramay ka, araramay atenyo, araramay agiyo, araramay ante. Oy, dilim palameng, ibagam, yaman, subscribe iran amin, si siya. Piano walay silbi to pambabantay mo dya. Bagam, may kababayan tayo, manayayay Mike Cervera. Ayos! Grabe mga kababayan. Bawal ang anumang larawan, video at pagpo-post sa social media ng gagawing procedure. Pagkatapos, dapat bumalik si Estrada sa New Quezon City Jail ng alas 3 ng hapon kung saan siya i-detain para sa kasong plunder at graft kaugnay sa maanomalya umanong flood control project kickbacks. Diba? Grabe, no, mga kababayan itong mga hinayupak. Hindi, nakalimutang i-deposito, nakakalimutan nung aking secretary yung mga dinidepositong mga pera Ewan ko ba? Oo, ha? Si Nieves Banaag. Taga San Carlos. Shout out. Kaya ganun, kita nyo, umaga pa lang, marami na tayong transaksyon. Anyways, mga kababayan, ayun na nga. Dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Babalik na lang tayo mamaya, no? Opo, ha? Medyo may aasikasuhin lang akong konti. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike